Bago ako magtapos, isa pa, ito Baguio din. Araw ng Lunes, pagkatapos ng pag-aaral namin, mga bandang 2:00, nagpaalam ako. Sabi ko sa mga staff, mga kapatid, bababa na ako ng San Fernando, La Union, kasi may outreach pa ako. Habang ako'y nagpapaalam, may sister doon na narinig yung pagpapaalam ko. Sabi niya, Brad, sabay na tayong lumabas. Ibibigay ko lang itong ikapu ko. Sabi ko, sige po. Pagkabigay niya ng ikapu niya, sabi niya, Brad, tara na. Lakarin na lang natin, papuntang terminal. Sabi ko, sige. Sarap maglakad doon, malamig eh. Habang kami naglalakad, sabi niya, Brad, maaga pa naman eh. Gusto mo, magwagwag muna tayo. Woo! Alam niyo po yung wagwag? Nakarating na po ba kayo sa Baguio? Pasyal-pasyal din pag may time. Habang may lakas, gumala. Huwag na nating hintayin maging kaluluwa tayo para gumala. Dapat habang buhay tayo, gumala-gala din tayo minsan. Yung wagwag doon ay parehas lang yan dito ng ukay-ukay. Alam niyo na yung wagwag. Dito sa atin, sa Maynila, ukay-ukay yan. Ang tawag sa Baguio, wagwag. Masarap mag-ukay-ukay doon kasi mga hindi pa gamit yun, mga old stock lang ng mga sapatos, bag, jacket, damit, yan. Mga hindi pa gamit. Kumbaga, hindi used clothes eh. Old stock. Yan. Mga hindi na ibenta. Masarap dun magwagwag, mga kapatid. Akyat kami sa 3rd floor. Karamihan kasi doon ang mga building, hindi na opisina eh. Wagwagan na eh. Ukay-ukay na eh. Akyat kami sa 3rd floor. Tagal namin. Halos 2 oras din kami. Sabi ko, sister, may outreach pa ako sa La Union. Sabi ko, tara na, hatid mo na ako sa terminal. So, baba kami. Pagbaba namin sa ground floor, sabi ko dun sa sister, may sukli pa akong 10 pesos. Balikan ba natin o hindi na? Kung sabihin niyang balikan, praise the Lord. Kung sabihin niyang hindi, okay lang din. Sabi niya sa akin, 10 piso din yun, balikan natin. Akyat uli kami, 3rd floor. Pag akyat ko namin, diretso ako sa tindera, hiningi ko yung sukli ko, yung sister, diretso sa mga nakahangir, nagwagwag uli siya. Pagkakuha ko ng sukli ko, nagwagwag din ako ulit. Naka 20 minutes din siguro kami. Sabi ko sa sister, para na, next time na lang ulit. Pagdating namin sa terminal, yung puwet na lang ng bus ang nakita namin, umaarangkada na. Sabi ko, sister, sayang. Sabi niya, Brad, pwede pa yan. Habulin natin, liliko pa yan. Sabi ko, hindi. Hayaan na po natin. Andiyan naman na yung bus na kasunod. Siyempre, pupunuin pa yun eh. Pagkaupo ko, sabi ko doon sa sister, iwan niyo na po ako. Ako na pong bahala. So, umandar yung bus ng mapuno-puno. Mula doon sa bayan ng Burgos, pababa ng Nagilian. Sigsag po yan. Traffic. Usad pagong yung bus na sinasakyan ko. Sa isip-isip ko, Diyos ko, gagabihin ako, baka hindi na ako umabot sa prayer meeting. Oh, no! Nung kami makalapit doon sa dahilan ng traffic, yun pala, mayroong truck ng bato at saka bus ang nagbanggaan, face to face. Yung mga bato na dala-dala ng truck, nagkalat sa kalsada. Yung mga upuan ng bus, tumbahan, mga duguan. May umakyat pa ng pasahero doon sa bus na sinasakyan namin. Alam niyo naman ang mga Pilipino, mga marites. Anong nangyari? Anong mayroon yan? Kahit Ilocano, naiintindihan ko pa. Sabi nung umakyat, at dapat ni ubing pimurwak jay ruwar. Ilocano. Pwede niyo alam niyo kasi di ka Ilocano. Meron ba Ilocano dito? Meron pa ngang batang tumalsik. Sabi, palabas ng bus sa sobrang lakas. Yun yung sabi doon, at dapat ni ubing pimurwak jay ruwar. Hindi ako Ilocano, pero nakakaintindi ako Ilocano. Alam po ninyo, paglagpas namin, pagtapat namin at paglagpas namin, nakita ko, yun yung bus na hindi ko nasakyan. Na iniwan ako. Nasabi nung sister, abot pa yan, liliko pa yan. Pero ang sabi ko, wag na. Pagkakita ko dun sa bus, kinuha ko cellphone ko, tinext ko yung sister. Sabi ko, sister, praise the Lord! Thank you, Lord. Thank you sa 10 piso. Bakit? Kung hindi sa 10 piso,
na binalikan namin. At nagdiretso kami sa terminal, doon ako nakasakay. Pero dahil sa 10 piso, na-delay yung pagdating ko doon sa bus na yun. Niligtas ako ng Diyos. Nagpasalamat ba ako dahil na-aksidente sila? Hindi. Ipinagpasalamat ko kung paano ako iniligtas ng Diyos doon sa aksidente. Kaya tama, ang Diyos ay mabuting pastol sapagkat nagliligtas siya sa atin sa mga panganib. Siya yung ating protector. Siya ang ating dakilang pastol na nag-iingat ng ating buhay kasama ng ating mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating Panginoon.